Bismillahirrahmanirrahim. Salam alim adan itsaku adan isa Arab mid sadaqah kanong pakatku sa para gastunin sa kapanihaji. Muli na dini nikagi supulta ka ini pangarumanin. Into di sikanin madusa sa taso kinapangarumanin na 200,000 imahar no pinangarumanin sa nasumama na miskinan. Syukran Ustaz, itsa ganat kani Nurbayna Abdul sa Cotabato City. Amay ka, may tubay kinasadakan na araban to. Santo ba ama vlog? Tuwa ami jani yan na ipagkagi. Nagayong ka ng santo ba? O yanon to na nanong kay kagi, kapinangirayan ng kasapuran na taganin, mukhalafatul ittifaq bima bainahu wa baina zalikal arabi. Mukhalafatul ittifaq atau khilaful ittifaq bima baina zalika syakhs wa baina zalikal akh al arabi. Sinupakin so no pakatan kano pagatanin danin tumana danin tuntula danin inggulalan so no pakatan kano pagatanin dus pagatanon to Arab. Nadi katuman sa pasad na isa asipatan munafik. Mapayagyan kinadon Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanong hadithin napanood to Bukhari mo sa lakop panong kanong mga imam hadith. Ayatul munafiqi salasa, ya tanda ng tao munafik na daro. Pwede ka nung tuwan to na wa idha wa'ada akhlaq. Pwede ka nung tuwan to na wa idha wa'ada akhlaq. Amay ka pasat na dito naman sa pasat. Yan yung hukumanin to na nagkadipat sa isa asipata munafik. Nipak aamali, kanaman ng nipak i'tiqadi. Kadusanin to. Ya ako di katawan na arnag to na aron pa na bidyala abinaw na araban to po. Sa kanini nakabidya sa araban to. Tigin na ikagi ng kaniya ba eh. Dalam kami to na warmelen ka ang mga mapya ang mga maslaha. Asa ako sa kagagyan to masla ang gagaysa makagapya makumpya. Asa ako sa kagagyan to na mapake alo ng kapapasangulan na nagapake alo nito. Ano to na may napapagikog yung araban to sa may tuba. Na nayaning kinelay so kapangaluma na mas mapya sa kagagyan to. Kung di makagaluma na makajina, di makagaluma, makandarwaka, di makagaluma na makandupang na wadi ka dipinsan yung kanong ginawa sa kandupangan to. Kadipinsan sa ginawa sa kandarwakan to. Yun namin mo rin ito, dimipinsa. Duwa pa ba kami nukawan ni araban to sa may tuwa bidyala. Uraman nang mukawan ka basta pinarutin na nibidyahan sa tingin niya ba kagi ng kaburaran pa din. Naranin to mana, nadulas kanin sa danin katuman sa napasaranan to. Inanggay na arabuan to ito kulta, inidyanakanin mo sa ingalan ng kapagkagi. Nananin ni kagi. Siya rin pinasangol sa pudo. Nasangulan niya. Na supakin to sa kanong pakatan. Sa kanong pakatanin, ito sa pakatan untuk bay lusod tanong sa tiyan ng Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Salam mufti. Adan ipagitsa ko nginto inisugo no Allah ikagkalimwa atau kayan inisugo sakita ng mga Muslim papataya. Saki si Ahmad Ibrahim taga Batumilong, General Santos City. Hindi nang kapakayan, ipagkitsa ng kapya sumugan na ito, nagkatawa ni. Kapya agama ng mga Kristiyano ni, agama ng mga Yahudian ni, agama niya, kanong agama Islam. Siya kanong kapayagan, naman mo ba ipagsugo nila, nakagkakalimo. Naya pang basis sa agama Islam, naman ba inisugo ng agama Islam na kagkakalimo kandara sama kandara magkasa palangay lamping karamumpan so nakaapapak lamping karamumpan so laka
unawa ubi amay kayan ka mabantag, yan ka makadjangula, yan kaming kwentro na sulusurong kasatiyan na Muslim. Isayin na sipat mga mu'min, sifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusun ng manitialon Muhammadur Rasulullah waladina ma'ah ashidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Muhammad asinugun Allah Ta'ala nusun mga tao anang malitialon, mga tao anang mangunot lon na isaa sipatilan na mga tagas, mga mawalaw. Di ko lang nanitimusin. Mga mawalaw, mga matagas, ang mga tao, amay kaya niyan madjangwa. Yan yan magkadjangula. Yan yan magkontra sa mga kapir. Ruhama ubaynahum, nagkakalimaman ng silang kanupang magkakanilan. Mga malamag silang, amay kasilang magkadasangula. Si kita, maligay mata nila, may kaya ni magkontra, gusto din sa tiyan ng Muslim. Di ko lang nanitimusin. Apiali malada, di ka makatawad lun. Okay, may kakapir, maputi tanan ni mata ni. So, balik ka kulat na pulitin, di ka na may ito. Yan ang katungtungan ni ayat na nila, ashidda'u alal kuffar, ruhama'u bainahum. Kinalidda ka, ashidda'u alal muslimin, ashidda'u alal muslimin, ruhama'u bainal kuffar. Yanin ng pipakat, yanin ng partido, yanin din inig kaibigan, yanin din pinanunugat ng mga kapir. Musliman yan na di ko lang nanitimusin, subay ko ulunin, subay katakasin, maligay rimatanin, nagkanamay ito. Subay inisyo ko ng Quran na malamagtah, polanan tayo timusta, lamasamta, ikalimuta, sulusot na sa tiyan ng Muslim. Hindi magkuhan ng kasayaran kapag nagkaparang ka Muslim, lusod ng kasatiyan ng Muslim. Ipag ka manang itamana ko, nang kakatagasin ka. Amay kayanan ka na sanuba, yanan ka na jamul, yanan ka na kuintro na sa mga kapit. Ashidda'u alal kuffar, ruhama ubaynahum. So tama naman, tikulahu ta'ala, natarahum rukkaan sugyada, galay ng kasila, nagpamarukuno, bumusugyod. At yang menemi kapian na pangin kasi kaprang ka Muslim ruko ba na taman na di ko pajabay di ko bruko nayapan makani sembali na Yahudian to sembali na Nasranian to sembali na Hudian to sembali na Hudian to Kristiyano to kumain na sembali na toonnya di pajabay da agamanin dir ndey tinya bagi kapiaso wata pupunasan pohon sanguga katawan ini nambah ini suku ng kami Islam na kagakalimuan ng mga Muslim kadara sa Mainilan malamuti sa kanang usulin sa tiyan ng Muslim pasakaran din sa mga kalimbanan usulin sa tiyan ng Muslim pangangampunan din well, may kakapiri man dyan ba din ibranin ni taman na kolon ibranin din ni taman na katakasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum alim. Ako isang balik Islam. Ang tanong ko, bakit sinabihan kami ng balik Islam? Para malaman ko at anong trabaho ng Islam. Kailangan ko malaman. Syukran. Si Omar Cabrera sa Barangay Tumbler, Purok Panisin, General Santos City. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omar Cabrera sa Barangay Tumbler, Purok Panisin, Barangay Tumbler, Purok Banisil, General Santos City. Bakit kayo tinawag na mga balik Islam? Tinawag kayong mga balik Islam dahil ang pinanggalingan ninyo ay Islam. Ang originality ninyo ay Islam. Alinsunod sa sinabi ng Propeta Muhammad sa kanyang banal na hadith na nabanggit ni Bukhari sa kanyang sahih at iba pa sa mga ulama ng hadith.
Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lahat-lahat ng ipinanganak ay ipinanganak sa relihiyong Islam. Maging Arabo man siya, o Amerikano, o Afrikano, o Muslim, o Hudyo, o Kristiyano, lahat-lahat ng ipinanganak, sabi ng Propeta Muhammad, ay ipinanganak sa relihiyong Islam. Paabawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maging Hudyo lang ito, maging Kristiyano lang ito, maging Magyusi lang ito, dahilan sa kanyang dalawang mga magulang. Kung ang itinuro sa kanya ng kanyang dalawang mga magulang ay relihiyong Hudyo, ay maging Hudyo siya. Kung ang itinuro sa kanya ng kanyang dalawang mga magulang ay relihiyon ng mga Hudyo, magiging isang Hudyo siya. Kung tinuruan naman siya ng kanyang dalawang mga magulang ng relihiyong Kristiyano, ay magiging isang Kristiyano siya. Ganun lang yun. So, lahat-lahat ng ipinanganak, sabi ng Propeta Muhammad, ay ipinanganak sa Islam. Kaya, lahat-lahat tayo, mga Muslim tayo lahat, doon tayo galing sa Islam. Kaya kayo tinawag na bumalik Islam dahil bumalik kayo sa dati ninyong pinanggalingan. Ganon. Tungkol naman sa kung ano ang trabaho ng isang Muslim, ay napakarami. Makinig ka sa programang ito, baka sakali marami kang matutunan. Hindi natin kayang talakayin ang sagot ng katanungan na yan sa ganito ka iksing oras. I-shortcut na lang namin ang kasagutan. Ang trabaho ng isang Muslim ay isinasagawa at kanyang sinusunod ang lahat-lahat ng mga kautusan na inutos sa kanya ng Panginoong Allah. Sa abot ng kanyang makakaya. At lumalayo naman siya sa lahat-lahat ng mga gawaing ipinagbawal ng Panginoong Allah o di kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Trabaho ng isang Muslim o Cabrera, lahat-lahat ng mga mabubuting gawain ayon sa Quran at Hadith ay kanya itong gagawin sa abot ng kanyang makakaya. Lahat-lahat naman ng mga masasamang gawain ayon sa Quran at Hadith ay kanya itong linilikayan at kanya itong linalayuan. Hindi na ito gagawin. Yun ang trabaho ng isang Muslim. Especially yung 5 haligi ng Islam at 6 na haligi ng iman. Paniwalaan mo na walang ibang Panginoon na dapat sambahin maliban kay Allah at si Propeta ay sugo, messenger ng Panginoong Allah. Magdasal ka, magsambahayan ka ng 5 beses sa loob ng isang araw. Magbigay ka ng charity ng iyong mga ari-arian. Mag-ayuno ka, mag-fasting ka sa buwan ng Ramadan, malapit ng Ramadan ngayon. At 5 ay mag-hajj ka.
pilgrimage ka sa Mecca. Kung ito naman ay iyong kakayanin, yun ang 5 haligi ng Islam. Ang 6 na haligi ng pananampalataya, una-una, paniwalaan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, paniwalaan mo ang kanyang mga anghel. Merong mga anghel ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin sila nakikita. Nilikha itong mga anghel na ito para lamang sumunod sa kung anuman ang kautusan ng Panginoong Allah sa kanila. Hindi sila gagawa ng anumang salungat sa ipinag-utos sa kanila ng Panginoong Allah. At walang nakakaalam sa dami ng bilang nila maliban sa Allah Ta'ala. At walang nakakaalam sa kanilang mga pagmumukha, kanilang mga itsura. Hindi katulad ng mga ibang mga reliyon diyan na makikita mo, iginuhit nila ang mga iba-ibang mga anghel, may mga pakpak, pinangalanan pa nga yung iba. Ha? So, walang isang tao nakakita sa mga anghel. Bakit mo iguguhit yan? Ha? Ito yung larawan ni anghel, pagkatapos banggitin ang pangalan ng anghel na yun. Walang sino mang nakakita sa atin sa mga anghel. Maliban sa mga propeta ng Allah na kung minsan ay inuutusan ng Allah Ta'ala ang kanyang mga anghel na magdala ng mga kung ano-ano mga information sa mga propeta na yon at sa mga sugo na yon. Paniwalaan mo Allah Ta'ala, paniwalaan mo ang kanyang mga anghel. Pangalawa yun sa haligi ng pananampalataya. Paniwalaan mo ang kanyang mga books. Ikatatlo, ikaapat, paniwalaan mo ang kanyang mga propeta, mga sugo. Ikalima, paniwalaan mo ang kabilang buhay. Walang taong mananatili sa ibabaw ng mundong ito, kahit isang tao. Walang sino mang taong mananatili sa ibabaw ng lupain na ito. Lahat tayo ay mamamatay tayo. Ika-6 na haligi ng pananampalataya ay paniwalaan mo yung tinatawag na tadhana. Lahat-lahat ng nangyari o mangyayari o hindi pa nangyari ay lahat-lahat yan ay nakatadhana. Hindi yan iginuhit sa palad katulad ng paniniwala ng iba sa atin. Yung mga walang paniniwala, walang alam sa reliyong Islam, ganun. Sabi nila, sa kasamaang palad, ganito ang nangyari kay ano. Anong kasamaang palad? Anong pakialam ng nangyari sa isang tao sa guhit ng palad? Wala. Hindi iginuhit ng Allah Ta'ala sa palad ng bawat isa sa atin ang anong pangyayari na nangyari o mangyayari o hindi pa nangyari sa kanya. Walang ganun eh. Ha? Peki ng pananampalataya yun. Galing kay Satanas yun. Alamin ang kapalaran sa pamamagitan ng guhit ng palad. Walang ganun sa Islam. Itinadhana ng Allah Ta'ala sa bawat isa ang lahat-lahat ng mangyayari sa kanya. At kanya itong ipinasulat sa isang pinakamalaking book na tinatawag na Lawh al-Mahfuz, na walang sino mang ni isa sa atin na nakabasa at nakakita sa kung ano-ano man ang nilalaman ng aklat na yun, kung ano-ano man ang nilalaman ng book na yun. Pero lahat-lahat ng nangyari o mangyayari o hindi pa nangyari, andun lahat sa ilalim ng aklat na yun.
Ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa surah Yasin, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. So, sa palagay ko, walang tayong oras. Ha? Minuto siya mo siya. Ha? Minuto. Meron pang, ha? So, kompleto ang oras. Wala na tayong oras. Papakikinagatan mo. Papakikinagatan mo. Inshallah ta'ala sa moment niya. Barnamig tanong. Insyaallah kan oras sa kaya mo. May kanitan upan mo. Manimalkul mo. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.